Nako, eto na nga mga sangkay. Ang gobyerno ng Amerika ay nanganganib na magsara. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kababayan po natin. Sa lahat ng mga nanonood ngayon mga sangkay, good day. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood sa Facebook, syempre wag nyo po kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto, may papagawa lamang po ako saglit sa mga nasa Facebook. Kung ikaw ay nanonood ngayon sa Facebook, eto, gawin mo po ito. Sundan mo lang, sangkay, okay? Yung may mga hawak ngayon na cellphone. Sundan nyo lamang ito. Itong nakikita nyo mga sangkay na larawan o video na nasa harapan nyo ngayon ay sample lamang, okay? So, sundan nyo. May makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Sa mismong actual video, ito mismong pinapanood nyo, check nyo. Bandang itaas may tatlong tuldok. Pindutin nyo po yan. Pagkapindot yung mga sangkay, may lalabas na show more. Okay, nakikita nyo ba yung show more? Okay, diretso tayo. Pindutin nyo po yung show more or yung plus. Okay? And that's it, mga sangkay. Ganun lamang po kasimple. So, ito na nga. Pag-usapan mo natin itong patungkol po sa problemadong Amerika ngayon. Dahil nga po ayon sa report, nanganganib daw na magsara. So, anong nangyayari mga sangkay sa bansa nila, no? Ito po kasi yung report. Last year, mga sangkay, napag-usapan na po natin ito. Ang nangyari kasi, nagkaroon po na pansamantala. Okay? Na recovery. Hindi ko alam anong ginawa nila mga sangkay. Naka-recover ng kaunti. Pero last year, napipinto na po ang mismong actual na shutdown ng kanilang government. Namumroblema nga po sila at the time kasi, syempre, may mga sundalo po sila, pinapasahod, may mga kapulisan, at marami pa pong iba. Eh kung mag-shutdown, paano na yun? Walang sasahurin o kaya pagsisipasukan kaya yung mga kasundaluhan o mga kapulisan. Ngayon, eto na naman mga sangkay. Patunay na ang Amerika nga po talaga ngayon ay may malaking problema pagdating po sa pinansyal. Look, I want to thank the leadership here today. We got a lot of work to do. We got to figure out how we're going to keep funding the government, which is an important problem, an important solution we need to find, and I think we can do that. Positibo ang bunga ng pakikipag-usap ni US President Joe Biden sa US Senate and Congressional leadership kaugnay ng pagpondo sa US government upang maiwasan ang partial shutdown sa darating na Biyernes, March 1. March 1, mga sangkay. Kasi kung hindi po masusolusyonan nila ito, magkakaroon po ng problema yung kanilang gobyerno. Matutuluyan po. So, eto na naman, panibagong solusyon nila, pantakip lamang. Pansamantala. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na po mag-shutdown o okay na po ang gobyerno ng Amerika. Ganun pa rin, mga sangkay. Meron pa rin po silang matinding problema pagdating po sa pinansyal. Kaya nga po ngayon, mga sangkay, marami po ang lumilipat kasi 'di ba, karamihan ng mga businessmen umaasa po sa dolyar. Yan po ang nagiging mother of all currency, yung dolyares ng Amerika. Ngayon, itong dolyar ng Amerika, iniiwan na po sila sa pagiging pagiging dependent doon. Lumilipat po ang ibang mga bansa doon sa BRICS. Yung Brazil, Russia, India, China, at South Africa. BRICS, mga sangkay. Ito po yung BRICS currency na pinagkaisahan na ang mga nangunguna mismo ay itong Russia at China na mortal na kalaban ng Amerika. Ngayon, mga sangkay, nakikita na po natin, mukhang may problema po talaga yung Amerika at hindi na po yan maitatago pagdating po sa mga impormasyon na lumalabas. Ayon kay President Biden, nagkakaisa ang lahat na maiwasan ang shutdown upang hindi maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. And government funding, I'm sure you guys had all that all taken care of. But I'll get this side. I think. Ang problema pa po dito kay Biden, mga sangkay, tanda na. Sobrang tanda na po ni Biden na marami na po siyang nakakalimutan. Tingnan nyo mga sangkay, yung mga speech niya.
Kahit yung mga speech niya. Ako nga, pag nakikita ko po siyang ini-interview, parang wala na po akong tiwala na nagsasalita siya na ayon sa kanyang mga sangkay. Alam niyo, yung matanda na kasi. So, maraming beses na po na may mga statement siya na bigla siyang natutulala. Tumitingin sa paligid at di niya alam kung anong ginagawa niya. Matanda na po. Isa po ito sa malaking damage ng Amerika actually. Kasi nag-elect po sila ng isang leader na hindi na po kaya i-lead ang kanilang bansa. Kaya, noon pa nga mga sangkay, may problema na po yung Amerika pagdating po sa financial, sa budget. Ngayon pa kaya mga sangkay na ang leader po, yun talaga masasabi po natin na totoong weak ito. Kasi, hindi natin inaano yung mga matatanda na. Pero, leadership ito ng Amerika. Imagine niyo, ito yung sinasabi ko sa inyo mga sangkay, na kapag presidential system, as long as kaya mong harap sa camera, as long as wala ka pang iskandalong nagagawa, hindi ka mapapatalsik. While sa parliamentary system, hindi na po kinakailangan. Pag nakita lamang po ng kanyang party na hindi na po tama itong direksyon at may problema, mahina na po ang leader, magbobotahan lamang po sila para tanggalin. Ganun lang kasimple. O di kaya mag-step down na po yung prime minister. So, yung Amerika ngayon, ito po yung kanilang problema. Leadership ng presidente, tapos financial crisis. Congress is responsibility from the government. They got to get about doing a shutdown would damage the economy significantly, and I think we all agree to that. And we need bipartisan solutions. So, I want to hear from the group. Matapos ang halos isang oras na pag-uusap sa pagitan ng Pangulo, Senate leadership at Republican House Speaker Mike Johnson, sinabi ng Speaker na maaabot ng mga ito ang bipartisan agreement bago ang deadline. Okay. Para po sa inyong kaalaman, ang Congress at itong presidente ng Amerika, hindi po talaga sila magkasundo. Kaya nga magulo po yung gobyerno ng Amerika Sila po nag-aaway-away. Ngayon, magulo. Ito, gaya na lamang po itong speaker ng congressional po nila. Ngayon, Republican. Democrat po si Biden. So, mayroong clash. At ang majority mga sangkay na nasa Congress, Republicans. Hirap na hirap po sila magdesisyon dahil kailangan tumugma ang kanilang mga iniisip. Magkaiba nga po kasi magkaiba po sila ng mga iniisip, prinsipyo, pinaniniwalaan mga sangkay. We believe that we can get to agreement on these issues and prevent a government shutdown. Grabe, no? No choice sila Kailangan po talaga nila gumawa ng paraan para lamang hindi matuluyan ng Amerika na mag-shutdown. Kasi pag nangyari yan, pagtatawanan po sila ng China at Russia. Unang batch ng government funding na nagpopondo sa mga ahensya para sa agriculture, transportation at iba pa ay mauubos sa Biyernes, March 1 ayon sa US Treasury. Grabe, imagine niyo yung budget na yan, mauubos na po sa Biyernes. Ano ang nangyayari sa Amerika? Ang pondo naman para sa US State Department, Pentagon at iba pa ay nakatakdang maubos sa March 8. Nako, March 8. Ang sakit dito sa ulo, mga sangkay, itong nangyayari sa Amerika. Yung mga budget po nila nagkakaubos-ubos na. Samantala, bukod naman ang pondong inilalaan ng US para sa National Security Aid Bills para sa mga bansa gaya ng Ukraine, Israel at iba pa. Ito nga ang matindi, mga sangkay. Ang Amerika, namumroblema po sila sa pera. Pero, mga sangkay, may mga pinupondohan po sila na hindi naman dapat. Israel, ano pa ba? Okay na yung Israel, pero Ukraine talaga, matindi po yung kanilang binubuga na pondo dyan So kaya ang kine-question dyan ng iba, bakit sila tumutulong? Sa bagay, may balik yan Kasi ang dapat kalaban ng Russia Amerika. Ang ginawa ng Amerika, front-line po yung Ukraine. Kaya no choice din sila, kailangan nila magpadala ng pera doon. Ayon sa White House, binigyang diin ni Biden sa meeting ang pangangailangang maipasa ang US budget pati na ang aid para sa Ukraine. Aniya, patuloy na nakakaungot. Diba? Ukraine na naman mga sangkay.
ang Russia sa bawat araw. Yung tipong wala kayong budget, namumroblema kayo sa pera, pero itong Ukraine, kita mo, ang ginagawa nila, pinupondohan po nila ng pinupondohan. Na hindi na ipapasa ang pondo para sa Ukraine. Ayon naman kay Speaker Johnson, ang pangunahing responsibilidad ng Kongreso sa pagpasa ng anumang budget ay ang pagsiguro sa seguridad ng US border Diba? sa illegal migrants mula sa Central America. Gulo ng Amerika ngayon. Tignan niyo mga saan kayo. Bernard Dadis, UNTV News. Okay, so ayun. Nanganib ang United States of America government na mag-shutdown this coming month of March. Karamihan sa mga budget nila ay mauubos na sa Marso. So ano kaya? Matutuloy kaya itong shutdown o kahit pa paano matatakpan na naman? Kasi kung hindi man matutuloy, takip lamang po yun. Hindi po talaga yun yung pinaka-best solution. Okay, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa Amerika na nanganganib po ang kanilang gobyerno? Just comment down below. At ayun guys, meron po akong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Ayan mga sangkay, maganda po yung topic natin dito about Bible, about sa mga nangyayari sa ating mundo. So hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? So hanggang dito na lang. Mag-iingat po ang lahat mga sangkay. God bless everyone.